Dahilan talaga kung bakit siya nagpatawag ng special session para tanggalin si Alan Peter Cayetano dahil magsisimula ng paglilitis ni VP Sara. So kung totoong bali-balita na babaliktad itong Joel Villanueva, magkaka-13 na sila at legal na nilang mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Ang problema, dahil naka-adjourn sine die ang Kongreso, walang formal na plenaryo para maging forum na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano. Siguro ngayon naman alam nyo na sa gitna ng pagpapanggap ng Malacanang 11+1 na sila ang tunay na mayorya ng Senado, ang katunayan ay sa ating saligang batas, sabi na ang Senate President kinakailangan merong majority vote ng lahat ng mga senador. Yan ay 13 votes. At sa ngayon, walang ibang tao na merong 13 votes kung hindi si Alan Peter Cayetano. Kaya bagamat sinasabi nila na nabakante na raw ang posisyon ng Senate President at ang acting Senate President at ang Speaker po, ang Senate President pro tempore raw ay si Sherwin Gatchalian, alam natin na walang legal na basihan yan. Alam din natin na sa saligang batas ang nakasulat mayorya ng lahat ng miyembro ng bawat kamara ang quorum. Again, sa Senado, ang quorum ay 13. At dahil walang 13 na senador na bumoto sa kahit sinong tinalaga nila bilang bagong committee chairman among others ng Blue Ribbon Committee, alam natin na nananatiling chairman ng Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano at nananatiling chairman ng subcommittee on flood control scam si Senator Marcoleta. Pero heto, sa gitna rin ng mga salisalita at mga balibalita na at least itong Joel Villanueva na dati nang sinabi ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales na dapat matanggal sa posisyon at mapigilan na umupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno dahil sa korupsyon, ay sasambahan daw ng kaso ng Ombudsman para sa plunder dahil nga sa plunder mga flood control projects dyan sa kanyang probinsya ng Bulacan. Pero sabi ng ating bubuit, nakipag-usap daw ang mag-ama kay Liza Tanas at ayun nga po, ang sabi, sige, mawawala ang kaso mo, gaya ng nawala na ang 3 sa 5 kaso ni Chis Escudero kung ikaw ay sasapi sa Sherwin Malacanang Black, no, para maging tunay na minorya. Ngayon kasi, ngayong bumaliktad na si Chis Escudero dahil din sa mga kaso niya at 3 sa 5 kaso niya, ang resulta ay na-dismiss dahil sa kanyang paglipat, meron ng 12 ngayon ang BBM Senate. So kung totoong bali-balita na babaligtad itong Joel Villanueva, magkaka-13 na sila at legal na nilang mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Siyempre, kung totoo na meron na silang 13, talagang wala tayong magagawa. Nakasaad yan sa saligang batas, sibak itong si Alan Peter Cayetano at ang pamumuno ng Senado sa panahon na lilitisin si VP Sara sa Senado ay mapapasakamay ng mga aliado ng Presidenteng Bangag, si Marcos Jr. Ngayon, ang problema, dahil naka-adjourn sine die ang Kongreso, walang formal na plenaryo para maging forum na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano. Ang problema, kinakailangan nilang palitan dahil nga kinakailangan nila sunod-sunuran sa Malacanang ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit? Kasi yung presiding officer magdidesisyon kung dapat bang tanggapin yung mga dokumento na galing sa AMLAC na nakuha na walang basbas ng hukuman. At sang-ayon sa ating saligang batas, talagang yan po ay inadmissible for any proceeding for any purpose. So ang desisyon kung yan ay aacceptin o tatanggapin bilang ebidensya ay nasa presiding officer. Narito rin yung issue kung dapat bang makapagbigay testimonya itong nakakulong dahil sa kaso na kidnapping for ransom na si Ramil Madriaga. Well, ang sinasabi ni VP Sara, wala naman yang Madriaga na yan dun sa kahit anong complaint na naisampa bilang basehan ng Articles of Impeachment laban kay VP. So, dapat hindi siya payagang magbigay testimonya. Ang magdedesisyon muli kung yan ay papayagan ay ang presiding officer na ngayon ay manggagaling sa Malacanang kung tuloy na matatanggal si Alan Peter Cayetano.
At dahil ang susunod na regular na sesyon ng Kongreso, yung second regular Congress ng, ano na ba ngayon, 20th Congress, ay sa July 27 pa sa State of the Nation Address, kinailangan na tumawag ng special session ang Presidente para magkaroon ng pagkakataon na matsugi, mapalitan ang Senate President. Now, ito ba ay legal na pamamaraan sa pagtawag ng special session? Hindi. Kasi ang sabi sa ating saligang batas, Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution, I quote, "The President has sole authority to call Congress into special session at any time to address urgent matters requiring immediate legislative action." Ano ba yung sinasabi nilang urgent matters requiring legislative action? Alam niyo bang nakakatawa? Yung enumeration ng kung ano itong mga urgent matters, hindi man lang kasama ang isang special budget para sa Mindanao. Ibig sabihin, walang plano na magpasa ng special budget ang administrasyon nito kasi nga siguro, yung mga biktima naman nasa teritoryo ng kalaban, so gantihan lang. Nung panahon ng Yolanda na hindi pinansin ni Noynoy, ni Mar Rojas ang mga pangangailangan ng mga biktima ng Yolanda, ginagawa ngayon ng Marcos Jr. sa mga biktima ng lindol dyan sa Mindanao. Kasi sa totoo lang, kung meron talaga siyang malasakit para sa mga taga Mindanao at tatawag siya ng special session, unang-una dapat sa agenda ang isang Malacanang certified emergency special budget for Mindanao rehabilitation. Wala namang ganyan. Nung panahon ng COVID, sinertify urgent ni Presidente at tumawag si Presidente Duterte ng special session para talakayin yung Bayanihan We Heal as One law na isang special budget na naglalaan ng karagdagang pondo para nga tayo ay makaharap sa COVID at magkaroon ng tamang COVID response. Hindi po yan kasama sa request ng Presidente para sa special session. Dahil sa kanyang isipan siguro, kalaban naman niya mga taga Mindanao, hayaan mo silang magdusa. Gaya ng pinagdusa sila ng mga Aquino nung panahon ng Yolanda. Tignan nyo kung ano yung mga nasa agenda ng paghiling ni Bangag para sa isang special session. National Center for Geriatric Health. Really? Yan ay special urgent concern? Hindi makakaantay sa regular session ng Kongreso? Itaga nyo sa bato, hindi nila mapapasa itong batas na ito during the special session. Meron pa. No? Yung tinatawag na geriatric care. Ano ba naman yung geriatric care na yan? Yan ba talaga ay kinakailangan ipasa in a special session? Hindi kailangan mag-antay para sa regular session? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan itong kasinungalingan ng ating presidente. Alam natin na bangag siya, pero akalain ba niya bobo tayo? Ano pa? Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Really? Hindi makaantay ng regular session? Ilang buwan lang ba ang regular session? July 27 ang State of the Nation Address. Again, itaga nyo sa bato. Hindi yan maipapasa dito sa special session na pinatawag niya. Assistance to Individuals in Crisis Situation Act. Di ba? Pinamimigay na yan ng gobyerno. Bakit naging urgent yan? Whether or not may batas, yan ay pinamimigay ng gobyerno. Kaya lang dapat magkaroon ng batas para sa susunod na presidente, hindi yan matanggal. Bakit? May plano ba siyang tanggalin ng AIX? Di ba wala naman? O ito rin, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito po ay sinulong sa panahon ni Tatay Digong. Anong amendment ang gusto niya na hindi makapag-antay noong July 27? Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act. Ito siguro yung mga pagre-repair ng mga eskwelahan. Pero kung hindi naman yan naaktuhan nung regular session, bakit ngayon maaaktuhan yan? Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batas na Pilipino Act. Ako po ang author niyan nung 17th Congress. Ano naman ang amendments na kinakailangan natin na hindi makaantay noong July 27? Anti-political dynasty law, hindi naman talaga mapapasaya kahit anong gawin niya. Presidential Merit Scholarship Program, pati ba yun? Emergency Scholarship Program? And such other measures aimed towards strengthening social protection. Ibinanggit nga, pati yung mga kinakailangan ma-appoint na mga presidential appointees. Ang problema,
Yung mga sekretary naman niya ang hindi nagsusumite ng mga dokumento para ma-confirm sila ng Commission on Appointments. So bakit kinakailangan ng special session? Ang punto ko po, kalokohan po yan. Walang special session na nangangailangang ganapin para sa urgent legislative matters. Ang urgent para kay Pangulong Bangag ay matanggal si Alan Peter Cayetano. Kaya siya nagpatawag ng special session. Itaga nyo sa bato matapos na maging Senate President itong Gatchalian na sang-ayon sa isang report na sinulat ni Bobby Tiglao, kaya naman pala para siyang chihuahua sa Malacanang, dahil talaga naman pong yung kanilang bangko ay sinalba at pinakita pa sila ngayon ang nagdurusa sa mga kalugihan ng bangkong yon ay ang national government dahil ibinili ng national government. Well, anyway, basahin niyo po yung artikulo ni Bobby Tiglao. No? Ako po ay shinare ko rin yan. Yan naman po ay publish sa Manila Times. No? Galing sa isang veteranong mamamahayag na sigurado naman po, finact-check niya lahat ng mga sinasabi niya. No? Pero yan pala ang dahilan talaga kung bakit siya nagpatawag ng special session para tanggalin si Alan Peter Cayetano dahil magsisimula ng paglilitis ni VP Sara at hindi po pwede na nasa kamay ng tunay na mga independenteng senador ang paglilitis kay VP Sara dahil ang gusto nga nila mapatunayang guilty si Inday Sara, matanggal sa posisyon at mapatawan ng permanent disqualification from public office. Yan ang dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga senador. Hindi lang tinatakot, pinakukulong nila si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy dahil yung mga yan ay mga miyembro ng original na minority na naging majority. Tinatabasan nila ang susuporta kay VP Sara nang sa ganun magtagumpay sa kanila sila sa kanilang plano na matanggal si VP Sara at pagka siya ay natanggal na magpatuloy sa charter change nang manatili till kingdom come ang mga Marcoses. Yan pong dahilan ng special session ng Kongreso. Hindi po for urgent legislative action, kung hindi urgent political matters para po sa Marcos 2.0, Marcos forever. Magagawa po niya yan sa Senado dahil tinakot na nga niya ang mga senador. Sa ngayon, bagamat malinaw na ang kinakailangang boto para makonvict si VP Sara ay 16, nagsasalita na ang Luistro at iba pa na dapat daw yung numbers needed to convict na 2/3 ay base lamang sa mga senador na makakaboto. Walang pagkakaiba doon sa sinasabi nila na po pwedeng mahalal bilang Senate Pro Tempore itong si Gatchalian dahil ang dapat na basihan ng mayorya ay yung mga senador na makakaboto lamang na wala na namang legal na basihan kung hindi ang pantasya ng mga nagnanais makapwesto sa Senado upang masunod ang kagustuhan ng Malacanang. Ang tanong, kaya-kayanin man lang ng Malacanang ang mga senador, kayong mga Pilipino, papayag ba kayo sa lawlain ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng politika? At ngayon nakita na natin, wala siyang alinlangan tumawag ng special session ng Kongreso para lamang tanggalin si Alan Peter Cayetano at iupo ang isang nakinabang sa kanyang administrasyon na Sherwin Gatchalian. At ang footnote ko po dyan, basahin nyo na lang yung artikulo ni Bobby Tiglao. Nakakabuisit po talaga at nakakawalang pasensya. Ang tanong, bakit kayong mga Pilipino? Napakahaba naman na inyong pasensya. Sinasalawla na tayo. Binabaliwala ang mandatong binigay natin kay VP Sara. At pilit na pinapatagal at pinapahaba ang termino ng isang administrasyon na walang magawa sa taong bayan dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip. Siya ay bangag. Hanggang kailan tayo magtitiis? Papayagan ba nating tuluyan ng sirain ng Marcos Bangag administration ng mga institusyon ng ating hukuman? Ang gumagana na lang ngayon sana ang senador, ang mga senador at ang Korte Suprema. Pagkatapos ng special session, asahan natin. Malinaw pa sa sikat ng araw.